Ang ating letter sender, itago natin sa pangalang Brian. Perfect mornings, Miss Cheryl at Pastor. Gusto ko lang po ikwento ang isang trahedya sa buhay namin na bumago sa relasyon at pananampalataya namin ng pamilya ko. 9 nang nakalilipas nang mangyari ang aksidenteng ito. Pero para bang sariwa pa rin sa aking isip ang nangyari na parang kahapon lang. Hanggang ngayon din kasi naiisip ko ito. May mga gabi rin na nahihirapan pa rin akong matulog kapag naaalala ko ang aksidente. Ito po ang nangyari. Buwan ng Marso, kasal ng isa naming barkada. Siya ang unang ikinasal sa circle of friends namin. Kaya talagang mahalaga para sa amin ang event na ito. Magkakasabay kaming pumunta ng 4 pa naming kaibigan sakay ng isang kotse. Mula Maynila, bumiyahe kami papuntang Tagaytay sa venue ng kasal. Diretso sa simbahan at venue pagkatapos. Hindi naman po kami manginginom, kaya wala rin naglasing sa amin. Basta ng mga gabi na yon, ang alam ko masaya kaming nagsasayawan. 10:00 pasado nang matapos ang party. Sabi ng kaibigan namin na groom, doon na lang kami magpalipas ng gabi dahil may isa pa silang malaking kwarto. Pero kailangan naming umuwi dahil may mga trabaho pa kami kinabukasan. Habang nasa biyahe, tulog ang iba sa amin. Kami lang ng kaibigan namin na nagdadrive ang gising. Nag-stop over pa kami sa isang convenience store para magkape at siguraduhin na hindi siya inaantok. Siya lang po kasi ang marunong mag-drive. Pagkatapos magkape, dumiretso na kami sa biyahe. Dahil hating gabi, may mga daan na madilim at walang halos ilaw. Nagkakwentuhan kami ng kaibigan ko, nagtatawanan pa habang ang iba tulog na tulog nang biglang may nag-counterflow na sasakyan at sumalpok sa harap namin. Wala na po akong masyadong matandaan pagkatapos nun. Basta narinig ko lang, sumisigaw ang kaibigan kong driver, bumisina ng malakas at may nakasisilaw o nakasilaw na liwanag mula sa sakyan na pasalubong sa amin. Nag-blackout na po ako. Paggising ko, may mga ambulansya na sa paligid. Ginagamot ang sugat ko. Hinahanap ko agad ang kaibigan kong nagdadrive. Nakita ko po siya, sini-CPR. At naririnig ko yung babaeng nagsi-CPR na nagsabing, "Kaya mo yan sir, lumaban ka." Hindi ko na nakita ang iba ko pang mga kaibigan para bang nahimatay ako sa nakita ko. Sa muling paggising ko, nasa ospital ako. Nandun ang mga magulang ko. Medyo masama po ang tama ko sa braso at binti na kailangang tahiin ang mga sugat ko. Agad kong hinanap ang iba kong kaibigan. Sabi nila mama at papa, ginagamot sila. Kaya napasabi ako ng thank God, buhay kaming lahat. Pero sina mama at papa nagtinginan na para bang may gustong sabihin sa akin. Nang tanungin ko sila, diniretso ako ng papa ko ng sagot. Hindi raw nakaligtas ang driver ng sasakyan dahil sa matinding tama sa ulo. Para po akong binuhusan ng napakalamig na tubig sa narinig ko. Iniisip ko, panaginip ba ito? Sana oo, pero hindi. Wala na ang kaibigan ko. Hanggang ngayon po, dinadalaw pa rin ako ng bangungot na ito. At sa tuwing sasakay ako ng kahit anong sasakyan, malakas pa rin ang kabog ng dibdib ko. Nahihirapan na po akong iproseso ang nangyari kahit matagal na ito. Ang tanging naiisip ko lang ngayon, ipapasa Diyos ang pinagdaanan ko. Pastor Jeff, mabigat yung kwento ni Brian. I mean, how do you move on with that? Lalo na yung magkasama kayong, diba, the entire night, yung party, tapos yung pauwi kayo, dami nyo na pagkwentuhan, nagtatawanan pa. Anong reaction nyo when you also read and learned about his story ni Brian? Alam mo, Brian, hindi biro pinagdaanan ni Bigat. Brian. Hindi lang aksidente kasi ito na physical, ito isang trauma din, mentally and all. Yung pagkawala ng kaibigan mo, matindi rin yan. Kahit sabihin nating 9 years, yung sugat na hanggang ngayon, hindi pa tuluyang naghihilaw. Kasi nga, death has finality eh. Parang, wala na, hindi ko na siya makikita. Kaya, minsan, sariwa pa sa isip natin. Kaya may mga sugat po sa katawan na naghihilom agad, pero may mga sugat sa puso at isip na
kailangan na mas mahabang panahon, kailangan minsan ng tulong ng mga professional, kailangan minsan may gamot pang kailangan i-take. Pero alam mo, sabi sa Psalm 34:18, the Lord is close to the brokenhearted. So I think isang assurance sa atin, habang pinagdadaanan natin yung matitinding trauma na ganito, yung dasal natin, hindi naman mas dinidinig ni Lord dahil may pinagdadaanan tayo. It's just that there's a special kind of proximity-wise. Sabi sa Bible, the Lord is close to the brokenhearted. So kaya, Brian, mahirap man, hindi ka nag-iisa. Yun lang siguro masabi ko sa'yo. Kasama mo si Lord. Kasi 'di ba, responsable naman sila, 'di ba? So Oo. kung nagkape pa nga, huminto para sigurado, but because dahil lamang sa isang irresponsableng driver na nag-counterflow, ito nga yung nangyari. And he's having a hard time moving on. Paano ba ang pwedeng maging proseso, Pastor Jeff? Ano Yeah. yung ma-advise mo na para mabawasan man lang? Yeah. Hindi siya makakalimot. Mahirap makalimot. I don't At think hindi na rin mababalik, Oo, of course. Oo, yung I don't think you'll kaibigan ever niyo. forget about this but you have to move on and face yung araw-araw na haharapin mo na ganito. Yeah. Sa spiritual perspective, Pastor Jeff, bakit may mga bagay o bangungot sa ating buhay na talagang magmamarka at hindi na talaga, nangyayari. Madalas na maitanong yan sa amin bilang pastor. But pastor, may mga masasamang nangyayari kahit sa mga taong wala namang ginagawa masama. Di ba katulad nila? I mean, responsable sila pero may isang irresponsableng tao na nagdulot ng trahedya. Well, you have to understand, Brian, itong mundo na to, this is a fallen world. Hindi to perfectong mundo. Kaya nga may tinatawag na heaven, yun yung we're looking forward to, yung eternal life. Kasi dito sa lupa na to, nung pinapasok ni Eva at Adan yung kasalanan, nagsimula na yung karamdaman, nagsimula na yung mga trahedya, nagsimula na yung mga delubyo. So, pag tinignan mo, sabi ni Jesus, in this world, you're gonna experience trouble. Dahil temporal lang talaga lahat dito. Now, ang tanong, Pastor, bakit sa mga nangyayari sa mga taong gano'n? Hindi ko rin po alam ang sagot. How I wish I have the absolute answer na dapat sa masasamang tao lang talaga nangyayari yung masasamang bagay. Pero unang-una po, sabi sa Bible, no one is good. Lahat naman tayo, in one form or the other, may kasamaan din tayo. So, kung sasabihin nating ang babait naman namin, wala naman po mabait. So, ang nangyayari po, dito sa mundo na to, may limitasyon, may mga trahedya, may sakit, kahit po mga lingkod ng Diyos namamatay sa cancer, kahit mga santo, si Mother Teresa nga na isa sa pinakamabait na taong nabuhay, namatay pa rin. So, ang point lang po, we have this hope, eternal hope, na we look forward to pag may relasyon ka sa Diyos. Nangyayari mga bagay dito sa lupa kasi lahat dito ay fallen, may makasalanan tong mundo na to. So mangyayari ang karamdaman, sakuna, trahedya, aksidente. The more natin to tinanggap na hindi perpekto tong mundo na to, the more nating makakalaya siguro sa ganong tanong. Kasi kung mabubuhay tayo na may tanong lagi, ba't inalaw ni Lord? Ba't inalaw ni Lord? Ba't mga anak nga niya, mga Israelita, inalaw yung Holocaust. 7 milyon ang namatay doon. Bakit hindi pinatigil ni God si Hitler? Mga Hudyo yon, mga anak niya yon. So marami tayong tanong. Kung lahat pipigilan ng Diyos, may mangre-rape, pipigilan ng Diyos, wala na. Si Lord, naging na siya, parang firefighter na lang siya sa daming mga masasamang tao rito sa mundo. Pero, pinadala niya ang kanyang anak upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan, upang tayo ng mga binigayang buhay sa Kanya, right? Meron tayo ngayong control sa atin. Nababawasan ng isang makasalanan pag may taong tumatanggap kay Jesus. Yan. So, things happen. It also shows na talagang life is short. Maiksi lamang ang buhay. Correct. At dapat natin sa bawat araw na pagising natin ay ma-appreciate natin na blessing ito sa Panginoon. Pero doon din natin dapat laging maalala na kailangan na bubuhay ba tayo ng makabuluhan sa mundo Correct. nito? Tama ka doon, kapatid. Paano ba natin gagawin o mas magiging makabuluhan ang buhay natin sa mundo, Pastor? Nag-joke na Jeff? kami ni Ate Cheryl nitong huli. Mas matanda ko dito, pero nag-joke lang kami. Nasa 50 na kasi kami. 50. So, meron kaming on the average, Kailang ano na ba? na Pilipino mortality rate natin na 72 sa babae. So sabi ko kay Cheryl noon,
meron ka nalang 7,000 days on the average. Hindi sabing yun. Abutin ito ng 100 taon dahil healthy to. Pero ang point ko lang po, kahit sabihin mong abutin ka 100 taon dito sa lupa, compared to eternity, napakaigsi nun. Yung 100 taon mo. Now, sabi naman sa Bible, teach us to number our days so we may live yung buhay dito na makabuluhan. Okay? Paano maging makabuluhan ng buhay? Number 1, in everything you do, do it all for the glory of God. Amen. Ano man ang posisyon mo, whether construction worker, magsasaka, or CEO ka, or presidente ka ng Amerika, in everything you do it all for the glory of God. Gawin mo raw to nang merong pagmamahal sa Diyos. Pangalawa, magmahal tayo ng kapwa. Kasi pagka gusto mong isahan yung kapwa, may posisyon ka, nagnakaw ka, iniisahan mo yung kapwa. Tax ng taong bayan, ninanakaw natin. Di iniisahan mo yung kapwa. You're not living a life worthy. Hindi mo ba naisip, ba't ka binibigyan ni Lord ng another day para mabuhay? Kasi naging challenge ko to sa isang napanood kong reels. Kung bibigyan kita ng 10 milyon, tatanggapin mo ba? Sabi ng isa, opo, pastor. 20 million na. Opo, pastor. Pero may catch. Ano, pastor? Hindi ka nagigising bukas. Ay, ayoko. So, ibig sabihin, yung paggising mo bukas is worth more than 20 million. So, ganun pa nakahalaga every gising. Bakit sinasayang mo? Kung everyday pala is worth more than 20, 30 million na hindi mo pagpapalit yung isang gising mo for a 30 million, it means everyday ka gumigising is an opportunity for you to find the value of that day. So kung sinayang mo yon, inoverlook mo yung mahirap dun sa kanto, may nanghihingi ng barya, andain mo naman pera, sinabi mo, wala ka rin. So, magmahal tayo ng totoo, magpatawad tayo. Cheryl, ito, mahalaga to. Kung meron kang hindi mapatawad, hindi mo masasabi na this is your day. This might be your last day. Right? So, wag kayong mag-harbor ng unforgiveness ng another day. Huwag mong ipagpaliban, bukas na lang ako magpapatawad. Paano kung mamatay ka ngayon? Huwag kang magpaliban. Gawin mo yung tama. At gamitin mo yung buhay mo na may kabuluhan, pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Amen. Love God and love others. That's the Amen. golden rule. Yes.